So yung mga nagpapapayat dito na sinasabi na, yung My Fitness Pal naman is hindi gumagana. Mali naman yung calorie intake, hindi ako napayat. So ano nga ba ibig ko sabihin? Binigyan ka ng My Fitness Pal ng, kunwari lang, 1.7 yung calorie mo. 'Di ba? So ikaw talagang pine-perfect mo siya na 1.7. So alam mo naman na wala kang mali. 'Di ba? Alam mo niyan wala kang mali. Bilang mo lahat, langis, yung bawat seasoning. So 1.7, 1.7. Ba't hindi ako nababawasan ng timbang? Yun is dahil hindi naman talaga accurate yung mga application na yan. Iba-iba yan. Pag nag-install ka ng ibang application or gumamit ka ng ibang formula, hindi 1.7 ang lalabas dyan. Iba-iba. Malilito ka. So, para saan nga bagay yung pinagamit ko kayo ng My Fitness Pal? Example, di ba, 1.7. Hindi gumagalaw yung timbang. Huwag mong pakialaman yung ibang method. Huwag mong pakialaman yung ibang application. Mag-focus ka lang sa isa. Kuha. Di My Fitness Pal. 1.7. Hindi gumagalaw ang timbang mo. Wala ka namang medical condition. Nagpa-check up ka. Tama naman lahat ng bilang mo. So, ibig sabihin, si 1.7 is kailangan mong i-adjust. Yun. Magkaltas ka ng 200, gawin mong 1.5. Nagets na? Ayun ang solusyon doon, kaya hindi gumagalaw ang timbang mo. Kahit ako minsan, kinuha ko sa My Fitness Pal yung akin. Kasi sa mga hindi nakakaalam, maliit kasi akong tao. So ang binigay ng My Fitness Pal sa akin is parang 1.8 ata or 1.9. So nung mataba ako, so nagtaka rin ako, ba't di ako nababawasan? Yung pala, yung binigay ng My Fitness Pal na yan, tsaka ng ibang application na yan, ayan lang yung magiging starting point mo. I-adjust mo yan, depende sa nagiging, sa resulta mo. Gagalaw-galawin mo yan. Gaya nga nasabi ko kanina, 1.7, hindi gumagana. So, kaltas ka ng 200. Try ka uli ng 1 week to 2 weeks. Pag gumagalaw na yung timbang mo, ayun na yun. So, nahanap mo yung tinatawag na sweet spot. So, ayun ang calorie intake ng katawan mo para mag-lose ng fat. So, kuha. At hindi nyo rin pwedeng gawin na kapag nagkaltas ka na, example, naging 1.5 yung calorie mo. Natutuwa ka naman ngayon kasi nababawasan ka na ng timbang. So, nasa isip mo, gawin ko na lang tong 1.3 or gawin ko na lang uling 1.2 para mas madami ako matunaw na fats. Crash diet yun. Sablay yun. Pati muscle mo mawawala. So, hindi siya healthy overall kasi magiging deficient ka sa lahat. As in, deficient ka sa macros, deficient ka sa micros. So, hindi magiging resulta, papayat ka, pero ano kasi yun, yung ibig sabihin ni hindi sexy yung pagkapayat mo, yung mawawala yung hulma mo, kasi mawawala muscle mo eh. Sa babae, ganun din. Kunwari, muscle mo dito sa may balakang, or sa may puwetan mo, nag-crash diet ka, so wala ka ng fats na natitira sa katawan. So, anong kakainin ng katawan mo para mabuhay ka? Anong tutunawin niya? Pagkatapos magtunaw ng fats at wala nang matunaw na fats ang katawan mo, ano ang isusunod ng katawan mo? Buto? Siyempre, isusunod niya, muscle. Dahil wala na siyang ibang makain, kukunti na ang body fat mo, so isusunod niya ang muscle. Kaya hindi maganda ang crash diet. So, lagi nyo lang tatandaan na kapag nagpapapayat ka, oras na gumagalaw na yan timbang mo ha, stay put ka na lang doon. Tsaka ka na lang uli mag-adjust kapag hindi na uli siya gumagalaw. Pag gumagalaw na yung timbang mo, wag mong abusuhin na talagang ibabagsak mo yung calorie mo para lang mas marami agad yung matunaw kasi nagmamadali ka. Hindi yun ganun. The more na nagmamadali ka sa pagpayat mo, the more na ang pangit ng kalalabasan. So, anong nangyari? Skinny fat. Dahil yan, ulit ka ulit. Yun itinuro ko lang sa inyo. Walang application dito na perpekto. Walang kahit anong method na 100% accurate. Kahit pa Harris Benedict yan, hindi yan 100% accurate. Hahanapin mo pa rin yung sweet spot na para sa'yo. So, yun lang muna sa video na to. Mag-follow na lang ako. Maraming salamat. Subscribe and follow Clouse Fitness for more fitness content.